Maraming Kristiyano ang narinig na ang Hades ay isang lugar ng parusa, pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito ang iniisip mo? Anong mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay? Totoo bang ang Hades ay impyerno o may mas malalim pang katotohanan na hindi alam ng karamihan? Ang sagot ay nasa Biblia at ang katotohanan ito ay maaaring baguhin ang iyong pananaw sa buhay at kamatayan. Sa Lumang Tipan, tinawag itong Sheol, isang misteryosong lugar kung saan napupunta ang lahat ng namatay. Sa Bagong Tipan, lumitaw ang salitang Hades na may dalawang bahagi, isa para sa matuwid at isa para sa mga makasalanan. Ngunit bakit may dalawang bahagi at ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito? Mas nakakagulat, isinulat sa Biblia na bumaba si Jesus sa Hades. Pero bakit niya ginawa ito? May mga nagsasabing nagpunta siya roon para pagdusahan ang ating kasalanan. Pero totoo ba ito? Kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat tungkol sa Hades, mag-isip kang muli. Maraming hindi napapansin na detalye sa Biblia ang nagpapaliwanag ng tunay na kahulugan ng Hades, Sheol at Gehenna. At sa video na ito, ilalahad natin ang buong katotohanan na matagal nang hindi napapansin. Sa dulo ng video, hindi mo lang maiintindihan ang Hades, kundi malalaman mo rin kung paano ito makakaapekto sa iyong pananampalataya at sa iyong buhay na walang hanggan. Pero bago tayo magsimula, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Ano ang una mong naisip pag narinig mo ang salitang Hades? I-share mo sa comments at tingnan natin kung nagbabago ang pananaw mo habang pinapanood mo ito. At kung gusto mo ng ganitong mga aralin mula sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod nating mga video. Dahil ang pag-unawa sa Hades ay maaaring ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang hinahanap. Sa Lumang Tipan, ang Hades ay tinutumbasan ng salitang Sheol, isang misteryosong lugar na madalas banggitin sa Biblia. Hindi ito isang lokasyon na tulad ng impyerno, kundi isang pangkalahatang hantungan ng mga namatay, mabuti man o masama. Ang Sheol ay inilalarawan bilang isang madilim at tahimik na lugar, malayo sa kasiglahan ng buhay sa lupa. Hindi ito isang lugar ng parusa, ngunit isang estado ng paghihintay. Sa Job 10:21-22, inilarawan ito bilang isang lupain ng anino at kadiliman, isang lugar kung saan walang kasayahan o pagkilos, tanging katahimikan at pag-aantay sa kalooban ng Diyos. Sa panahong iyon, hindi pa malinaw sa pananaw ng mga Israelita kung ano ang mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan, kaya ang Sheol ay madalas na isang simbolo ng misteryo at kawalan ng katiyakan. Ngunit kahit tila isang misteryosong lugar, hindi lingid sa Diyos ang Sheol. Sa Awit 139:8, sinabi ni Haring David, "Kung ako'y pumanhik sa langit, naroon ka. Kung ako'y bumaba sa Sheol, naroon ka rin." Ipinapakita nito na walang lugar na maililihim sa Diyos, maging sa mga patay. Para sa mga matuwid, ang Sheol ay isang pansamantalang pamamahinga, ngunit para sa masasama, ito ay isang lugar ng kawalang pag-asa. May mga banggit din sa Ecclesiastes 9:10 na nagsasabing, walang gawa, walang pag-iisip, walang kaalaman, at walang karunungan sa Sheol. Ito ay nagbabadya ng isang panahon ng paghihintay kung saan ang kaluluwa ay hindi makakilos ng malaya kundi nasa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Makikita rin natin sa Hosea 13:13 na ipinangako ng Diyos ang tagumpay laban sa Sheol. Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sheol. Aking ililigtas sila sa kamatayan. Ipinahihiwatig nito ang isang hinaharap na tagumpay laban sa kamatayan, isang pangako ng Diyos na ang Sheol ay hindi magtatagumpay magpakailanman. Ang mga propeta ay patuloy na nagpapahayag ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan.
na hindi sila mananatili sa Sheol magpakailanman, kundi may darating na panahon ng pagliligtas. Sa mga panahong iyon, ang konsepto ng buhay na walang hanggan ay hindi pa ganap na naunawaan, ngunit unti-unti nang inilalantad ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang isang mahalagang punto na dapat isaalang-alang ay ang hindi pagiging permanente ng Sheol. Hindi ito ang huling destinasyon ng kaluluwa, kundi isang pansamantalang lugar ng pag-iral. Sa ibang bahagi ng Lumang Tipan, tila ipinapakita na ang mga namatay ay maaari pa ring magkaroon ng kamalayan, tulad sa kwento ni Haring Saul na nagpatawag sa espiritu ni Propeta Samuel, 1 Samuel 28 sa Hibito 19. Dito, ipinakita na ang kaluluwa ni Samuel ay hindi nawala, bagkus ay nasa isang ibang antas ng pag-iral. Ipinapakita nito na bagaman ang Sheol ay isang lugar ng katahimikan, hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagkawala ng kamalayan, isang pahiwatig na may mas malalim pang kahulugan ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa pangkalahatan, ang Sheol sa Lumang Tipan ay isang pansamantalang estado ng kaluluwa. Hindi lang ito isang lugar ng patay, kundi isang simbolismo ng paghihintay sa plano ng Diyos. Ang mga pananaw tungkol dito ay patuloy na nagbago at nang dumating si Hesukristo, mas naging malinaw ang mga katotohanan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Lumang Tipan ay nagbibigay ng pundasyon para sa ating pag-unawa sa espiritual na dimensyon ng kamatayan. Ngunit ang Bagong Tipan ay nagdadala ng liwanag sa misteryong ito. Sa paglipas ng panahon, ang konsepto ng Sheol ay nagkaroon ng mas malinaw na kahulugan sa Bagong Tipan, kung saan ito ay tinawag ng Hades sa wikang Griego. Sa panahong ito, nagkaroon ng mas detalyadong pananaw tungkol sa kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Hindi na ito isang pangkalahatang lugar para sa lahat ng namatay, kundi nahati sa dalawang bahagi, ang lugar ng ginhawa at ang lugar ng pagdurusa. Ang pinakakilalang paglalarawan nito ay matatagpuan sa Lucas 19:31, kung saan isinalaysay ni Jesus ang talinhaga ng mayamang lalaki at si Lazaro. Dito, makikita natin na ang Hades ay may bahagi ng kapayapaan para sa matuwid na tinatawag na sinapupunan ni Abraham at isang bahagi ng paghihirap para sa masasama, kung saan ang mayamang lalaki ay nagdurusa sa apoy. Ipinapakita nito na ang kaluluwa ay nananatiling may kamalayan pagkatapos ng kamatayan at ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa kanilang buhay sa mundo. Isa sa pinakamahalagang katangian ng Hades sa Bagong Tipan ay ang pagiging isang pansamantalang lugar ng paghihintay bago ang huling paghuhukom. Hindi pa ito ang Gehenna o ang impyerno ng walang hanggang kaparusahan, kundi isang estado kung saan ang kaluluwa ay naghihintay ng hatol ng Diyos. Sa pahayag 23:14, mababasa natin na sa huling araw, ang Hades ay ibubulid sa lawa ng apoy, isang malinaw na pahiwatig na ito ay hindi ang pangwakas na destinasyon ng kaluluwa. Dito, makikita ang banal na hustisya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Sa makatuwid, hindi pa tapos ang kwento sa Hades. Ito ay isang yugto lamang bago ang tunay na katuparan ng kalooban ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kapansin-pansin na sa Bagong Tipan, ang Hades ay may mas malinaw na istruktura at katuruan. Hindi na lamang ito isang misteryosong lugar na nababalot sa kadiliman, kundi isang realidad na bahagi ng espiritual na mundo. Sa Mateo 11:23, ginamit ni Jesus ang Hades upang ipakita ang parusa sa mga lungsod na hindi nagsisi, partikular na ang Capernaum, na bagamat nakasaksi ng maraming himala ay hindi nagbalik loob sa Diyos.
Ang mensaheng ito ay nagpapahiwatig na ang Hades ay hindi lamang isang pisikal na lokasyon, kundi isang espiritual na katotohanan na naghihintay sa mga hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos. Dito natin makikita na ang Hades ay hindi basta-basta lamang isang konseptong allegorical. Ito ay isang babala na seryoso at dapat bigyang pansin ng lahat. Mahalaga ring maunawaan ang kaugnayan ng Hades sa ministeryo ni Jesus. Sa Mateo 16:18, sinabi ni Jesus, "At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa aking iglesia." Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa plano ng Diyos. Sa madaling salita, ang Hades ay may limitasyon at ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo ay ang daan upang ang tao ay hindi manatili roon. Ang ministeryo ni Jesus ay nagdala ng mabuting balita ng kaligtasan na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Sa kabila ng katotohanang may Hades, mas dakila ang plano ng Diyos upang dalhin ang tao sa liwanag at sa buhay na walang hanggan. Kaya't makikita natin na sa bagong tipan, ang Hades ay hindi lamang isang lugar ng patay, kundi isang pansamantalang estado na naghihintay sa kaganapan ng plano ng Diyos. Maging ang Hades mismo ay may katapusan, at sa huling araw, ang lahat ng naroroon ay tatanggap ng hatol. Ang mga matuwid ay makakamta ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, at ang masasama ay itatapon sa lawa ng apoy. Sa mga pangakong ito, lumiliwanag ang mensahe ng bagong tipan. May pag-asa kay Hesukristo. Ang pananampalataya sa Kanya ay hindi lamang nagliligtas sa tao mula sa Hades, kundi nagdadala ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang katuruan ni Hesukristo tungkol sa Hades ay may malalim na kahulugan na nagbibigay linaw sa espiritual na katotohanan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa Mateo 6:18, sinabi ni Jesus, "At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa aking iglesia." Dito, malinaw na ipinapakita niya na ang Hades ay isang lugar ng kapangyarihan ng kamatayan, ngunit hindi ito makapipigil sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, bagamat umiiral ang Hades, ito ay walang kakayahang talunin ang iglesia ni Kristo. Ang ministeryo ni Jesus ay hindi lamang nagdala ng pag-asa, kundi nagbigay rin ng garantiya ng tagumpay laban sa kamatayan. Ipinakita ni Jesus na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ang tao ay may kakayahang makalaya mula sa pagkakagapos ng Hades at makatanggap ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6:23, ginamit ni Jesus ang Hades upang ipakita ang kaparusahan sa mga lungsod na hindi nagsisi. Sinabi niyan, "At ikaw, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi, ibabagsak ka sa Hades." Ang mensaheng ito ay malinaw. Ang Hades ay isang simbolo ng pagbagsak ng mga taong tumanggi sa katotohanan ng Diyos. Ang Capernaum ay nakasaksi ng maraming himala, ngunit sa kabila nito hindi nila kinilala si Jesus bilang tagapagligtas. Ipinapakita ng bersikulong ito na hindi sapat ang makakita ng mga himala o marinig ang ebanghelyo. Kailangang may tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Hindi lang ito isang mensahe para sa Capernaum noon, kundi isang babala sa lahat ng tao ngayon. Ang pagtanggi kay Jesus ay nagbubunga ng espiritual na pagkabulag at maaring magdala sa kapahamakan ng kaluluwa sa Hades. Bukod sa Hades, binanggit din ni Jesus ang Gehenna na madalas na itinuturing na impyerno. Sa Marcos 9:43-48, sinabi niya, "Kung ang iyong kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay ngunit mahulog sa Gehenna." Dito ipinapakita na bagamat ang Hades ay isang pansamantalang lugar ng paghihintay, ang Gehenna ang siyang walang hanggang parusa.
Minsan, nagkakamali ang iba sa pag-aakalang ang Hades at Gehenna ay pareho. Ngunit sa katuruan ni Jesus, malinaw ang pagkakaiba. Ang Hades ay estado ng kaluluwa bago ang huling paghuhukom. Ngunit ang Gehenna ay ang pangwakas na destinasyon ng mga hindi naligtas. Makikita natin dito ang lalim ng babala ni Jesus. Ang kasalanan ay may seryosong konsekwensiya at ang kawalan ng pagsisisi ay nagdadala ng espiritual na kapahamakan. Ngunit sa kabila ng matinding babala tungkol sa Hades, si Jesus ay nagdala rin ng pag-asa at kaligtasan. Sa Juan 3:25-26, sinabi niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Ani pinapakita nito na bagamat may Hades, may daan palabas, at ito ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi dapat katakutan ang kamatayan kung ang isang tao ay nananampalataya sa Diyos, sapagkat sa Kanya ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ni Jesus tungkol sa Hades ay hindi lang isang babala, kundi isang paanyaya sa bawat isa na lumapit sa Diyos, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at mamuhay sa liwanag ng Kanyang kalooban. Dahil dito makikita natin na ang Hades sa turo ni Jesus ay hindi lang tungkol sa parusa, kundi tungkol din sa tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinatunayan niya na ang Hades ay hindi pangwakas at ang tunay na kapalaran ng tao ay nakasalalay sa kanyang relasyon sa Diyos. Ngayon ang tanong ay, ikaw ba ay nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo o ikaw ay tumatanggi sa kanyang tawag? Isa sa mga madalas na hindi nauunawaan ng marami ay ang pagkakaiba ng Sheol, Hades at Gehenna. Bagamat minsan ay ginagamit ang mga terminong ito ng magkapareho, ang Biblia mismo ang nagpapaliwanag ng kanilang pagkakaiba. Sa Lumang Tipan, ang Sheol ay tinutukoy bilang pangkalahatang hantungan ng mga patay, isang lugar kung saan parehong napupunta ang matuwid at ang makasalanan. Makikita ito sa Ecclesiastes 9:9-10 kung saan sinasabi, "Walang gawa, walang pag-iisip, walang kaalaman, at walang karunungan sa Sheol." Ipinapakita nito na ang Sheol ay isang misteryosong kalagayan ng paghihintay, at bagamat hindi ito isang lugar ng aktibong kaparusahan, ito ay kalagayan ng walang katiyakan para sa mga hindi nananalig sa Diyos. Pagdating sa Bagong Tipan, ang konsepto ng Sheol ay naging mas malinaw sa ilalim ng pangalang Hades. Ang Hades ay isang mas detalyadong espiritual na realidad na hahati sa dalawang bahagi, isang lugar ng ginhawa para sa mga matuwid, sinapupunan ni Abraham, at isang lugar ng paghihirap para sa masasama. Ang pinakamalinaw na paglalarawan nito ay makikita sa Lucas 6:19-31, kung saan ang mayamang lalaki ay nagdurusa sa apoy ng Hades habang si Lazaro ay nasa piling ni Abraham. Ipinapakita nito na sa Hades may mga naghihintay sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos, at may mga nagdurusa sa pag-asam ng walang hanggang paghatol. Mahalaga ring banggitin na ang Hades ay hindi ang pangwakas na kaparusahan. Ito ay isang pansamantalang lugar bago ang huling paghuhukom. Ngayon, dito pumapasok ang konsepto ng Gehenna na siyang tunay na impyerno na binanggit ni Jesus. Sa Marcos 9:43-48 sinabi niya, "Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na putol ang kamay kaysa may dalawang kamay, ngunit mahulog sa Gehenna kung saan ang apoy ay hindi namamatay." Ang Gehenna ay hindi katulad ng Sheol o Hades. Ito ay walang hanggang kaparusahan para sa mga hindi naligtas. Sa Pahayag 20:14-15, mababasa natin na sa huling araw, ang Hades ay itatapon sa lawa ng apoy na siyang Gehenna. Dito natin makikita
na ang Hades ay may katapusan, ngunit ang Gehenna ay pangwalang hanggan. Ang Gehenna ay inilalarawan bilang isang lugar ng matinding paghihirap, paghihiwalay sa Diyos at walang katapusang pagdurusa. Ang pagkakaibang ito ay napakahalaga upang maunawaan ang espiritual na istruktura ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sheol ang katawagan sa lumang tipan, isang misteryosong lugar ng mga patay. Hades ang naging mas malinaw na bersyon nito sa bagong tipan, kung saan mayroong mga matuwid at mga makasalanan na naghihintay ng kanilang hatol. At ang Gehenna ang siyang pangwakas na kaparusahan, isang walang hanggang kapighatian para sa mga itinakwilang Diyos. Dahil dito, mas lumilinaw ang kahulugan ng mga babala ni Jesus. Ang Hades ay pansamantala, ngunit ang Gehenna ay panghabang panahon. Dito, sa puntong ito, isang mahalagang tanong ang dapat pag-isipan. Saan papunta ang ating kaluluwa pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo? Habang may pagkakataon pang manalig kay Hesukristo, ito ang tamang panahon upang tiyakin na ang ating pananampalataya ay matatag, ang kasalanan ay may bigat, at ang pagtanggi sa Diyos ay may walang hanggang kahihinatnan. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, may kaligtasan at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Isa sa mga pinakamalalim at madalas na hindi nauunawa ang kaganapan sa Biblia ay ang pagbaba ni Jesus sa Hades pagkatapos ng kanyang kamatayan. Maraming haka-haka ang umiikot tungkol dito, ngunit malinaw ang sinasabi ng 1 Pedro 3:18-19. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Sa kalagayang ito, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng pangangaral na ito? Nagpunta ba si Jesus sa Hades upang bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga makasalanan? O ito ba ay isang pagpapahayag ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan? Upang maunawaan ito, kailangang balikan ang kahulugan ng Hades. Tulad ng ating natalakay, ang Hades ay isang pansamantalang kalagayan ng mga patay bago ang huling paghuhukom. Ang mga matuwid ay nasa sinapupunan ni Abraham at ang masasama ay nasa lugar ng pagdurusa. Sa pahayag 1:18, sinabi ni Jesus, "Ako'y may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng Hades." Ipinapakita nito na siya ay may ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nang siya ay bumaba sa Hades, hindi ito upang pagdusahan ng kasalanan, sapagkat ang kanyang sakripisyo sa krus ay sapat na, kundi upang ipahayag ang kanyang tagumpay sa lahat ng nilalang, kabilang ang mga espiritong nahatulan na. Sa puntong ito, maaaring may magtanong, bakit kailangang bumaba ni Jesus sa Hades? Ang sagot ay makikita sa Colosas 2:15, kung saan sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ay nagtagumpay laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Nang bumaba siya sa Hades, ito ay isang deklarasyon ng kanyang ganap na tagumpay sa kasalanan, kamatayan at kay Satanas mismo. Ipinakita niya na walang anuman, maging ang kamatayan, ang makapipigil sa plano ng Diyos. Ito rin ay isang patunay na ang mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay natupad, na ang kaligtasan ay posible dahil sa kanyang sakripisyo. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabang ito sa Hades ay ang pagbibigay laya sa mga matuwid na nasa sinapupunan ni Abraham. Sa Efeso 4:8-10, sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, dinala niya ang mga bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ipinapakita nito na pagkatapos ng kanyang tagumpay sa kamatayan, dinala niya ang mga matuwid mula sa Hades patungo sa kalangitan. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, wala nang binabanggit na sinapupunan ni Abraham sa bagong tipan, sapagkat ang mga mananampalataya ngayon ay diretsyong pumupunta sa piling ng Diyos sa langit.
Sa madaling salita, ang pagbaba ni Jesus sa Hades ay hindi isang pagkatalo, kundi isang makapangyarihang patunay ng kanyang tagumpay. Pinatunayan niya na hindi kayang pigilan ng kamatayan ang plano ng Diyos, at sa kanyang muling pagkabuhay, binuksan niya ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng sumasampalataya. Sa ganitong paraan, ang Hades ay hindi isang bagay na dapat katakutan ng mga naniniwala kay Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang mga mananampalataya ay may katiyakang makakasama ng Diyos magpakailanman. Para sa maraming Kristiyano, ang Hades ay isang misteryo na puno ng maling akala at takot. Ngunit sa masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita natin na hindi ito ang pangwakas na hantungan ng tao. Ang Hades ay isang pansamantalang lugar ng paghihintay bago ang huling paghuhukom. Ipinakita sa atin ng Biblia na bagamat ito ay isang realidad, mas matimbang ang katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa halip na matakot sa Hades, mas dapat nating ituon ang ating puso sa katiyakang hatid ng Ebanghelyo na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Ang tunay na dapat katakutan ay hindi ang Hades, kundi ang Gehenna, ang walang hanggang pagdurusa na inihanda para sa mga hindi tinanggap ang kaligtasang iniaalok ni Jesus. Sa pahayag 2014, sinasabi na sa huling paghuhukom, ang Hades ay itatapon sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, may katapusan ang Hades, ngunit ang Gehenna ay pangwalang hanggan. Dahil dito, ang pinakamahalagang tanong na dapat itanong ng bawat isa ay, handa ka ba para sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Ang desisyon mo ngayon ay may walang hanggang epekto sa iyong espiritual na kapalaran. Ngunit ang balita ng Ebanghelyo ay isa ng pag-asa, hindi ng takot. Ipinakita ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. Wala nang dapat katakutan ang sinumang nasa kanya. Ang tanong ay hindi kung umiiral ba ang Hades, kundi kung nasaan ang ating pananampalataya. Ang buhay natin sa mundo ay panandalian lamang. Ngunit ang ating relasyon sa Diyos ang magpapasiya ng ating walang hanggan. Sa Kanya may katiyakan, may kapayapaan at may tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ngayong nauunawaan na natin ang tunay na kahulugan ng Hades, isang mahalagang paalala ang dapat nating tandaan. Hindi natin kailangang mabuhay sa takot kundi sa pananampalataya. Ngayon pa lang, may pagkakataon tayong tiyakin ang ating spiritual na kalagayan. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang alok ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo? Dahil sa Kanya, hindi na Hades ang ating hantungan, kundi ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos.